Pagdating sa mga lugar na hindi na natin ganap na maunawaan, ang Amazon Rainforest ay isa sa mga nangunguna sa listahan na yun, kung hindi man ang pinakauna. Sa kabila ng malawakang pagkasira na nagaganap, sa paligid ang lahat ng hangganan nito, nananatili itong isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa mundo. Partikular na dahil isa ito sa ilang lugar sa planeta na hindi natin madaling mapuntahan o mapaglakbay ang malaya dahil sa tindi ng kagubatan at mga pangarib na nasa loob nito. Sa loob ng rainforest na ito ay may mga halimaw at ang mga halimaw na ito ay iba-iba ang hugis, laki at antas ng panganib. Kaya naman narito ang 15 sa mga pinakamalalaking halimaw na natagpuan sa Amazon. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, the Amazonian Manatee. Marahil ay hindi mo inaasahan na makikita ang ganitong uri ng creature sa listahan na ito. Bagaman kakaunti lamang ang tumatawag sa isang Amazonian Manatee na halimaw, kailangan mong aminin na ito ay isang medyo malaking creature. At isa rin sa kilala sa pag-akit ng maling uri ng atensyon, kaya naman ito ay naging nanganganib. Ang Amazonian Manatee ay matatagpuan sa buong Amazon Basin sa mga bansang Colombia, Ecuador, Peru at Brazil. Namumuhay sila sa mga freshwater oxos, blackwater lakes, at lagoons na may mga malalalim na connection sa malalaking ilog at sagana sa mga halamang tubig. Ang mga creature na ito ay tunay na halimbawa ng gentle giant na hindi nila sinasadyang sakta ng sinuman. Gayunpaman, matagal na silang hinahabol ng tao kaya ngayon ay tinuturing silang vulnerable na species. At bukod dito, mahirap subaybayan ang bilang nila kaya wala talagang eksaktong kaalaman kung ilan na lamang ang natitirang manatee sa kagubatan. Number 14, the giant anteater. Siguradong para sa isang maliit na langgam, ang giant anteater ay tila isang halimaw. Subalit dapat ba ganoon din ang pananaw ng tao? Depende ito sa kung paano mo ipagkakahulugan ang halimaw na kinatatakutan mo. Ang giant anteater ay tunay ngang higante kumpara sa iba pang kapamilya nito at sinasabi na kasing laki ng isang golden retriever. Ang nakakagulat pa rito, ang kanilang pangamoy ay hindi lang lampas sa kakayahan ng tao. Ito ay 40 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang kakayahan ng tao. Kaya naman kain nilang matagpuan ang lahat ng anthill na paborito nilang kainin. Ang kakaibang aspeto pa rito, hindi nila basta-basta inaabuso ang colony ng mga langgam. Bagaman gusto nilang kumain, sila rin ay madaling maapektuhan ng kagat ng langgam. Kaya naman kadalasan, kakain lamang sila ng ilang minuto habang mayroong element of surprise at pagkatapos ay lilipat na lang sa kasunod. Number 13, electric eel. Ang sunod naman ay isang klasikong ilog na halimaw na parehong kakaibang banta at maaaring hindi kasing delikado ng inaasahan mo. Ang electric eel ay talagang tumutugma sa pangalan nito pagdating sa kakayahan nitong maglabas ng kuryente. Sa loob ng katawan nito ay mayroong espesyal na mga organ na kaya magbuo ng electrical charge na maaaring umabot ng halos 650 volts. At para sa kaalaman mo, mas mataas pa ito kaysa sa karaniwang saksakan sa bahay. May ilan pa nga nagsasabi na kaya nitong umabot ng mahigit 8,100 volts, isang kakaibang discharge na talaga namang nakakagulat. Subalit mapanganib ba ito sa mga tao? Depende ito sa sitwasyon. Ang eel na ito na hindi naman talaga eel ay gumagamit ng tubig para palakasin ng kuryente at i-paralyze o posibleng kitilin ang kanyang biktima o predator. Hindi ito umaatake sa tao maliban na lang kung ito ay maprovoke. At kahit na maliban na lang kung nakalubog ka sa tubig at mahina ang katawan, ang pinakamalala na mangyayari ay isang matinding kuryente o pansamantalang pagkahilo. Number 12, giant stingray. Ito ay isang creature na tiyak na malaki at maaaring maging banta sa tao kung hindi mag-iingat. Subalit sa pangkalahatan, ang giant stingray ay mas gusto lang iwanan ng lahat habang naglalakbay sa mga ilog at iba pang anyong tubig. Ang pinakamalaking nahuli ay hindi sa South America kundi sa Asia na may habang 4 na metro at bigat na halos 300 kilo. Dapat yung mag-ingat sa stinger nito dahil may laso nito na maaaring makasakit ang tao. Subalit hindi sila agresibo. Kaya naman kung hindi mo sila alalahanin, wala kang dapat ikabahala. Ang aral lang dito ay maging matalino at maging maayos ka hanggat hindi ka gumagawa ng pagkakamali. Dahil kapag nagkamali ka, ang stinger nito ay pwede pang dumaan sa iyong katawan pati na sa mga buto. Number 11, giant armadillo.
Ang giant armadillo ay hindi naman talaga bagay na dapat katakutan sa pangkaraniwan. At naisama lamang ito sa listahan dahil mayroong giant sa pangalan at kailangan natin ng mataas sa pamantayan para sa mga halimaw. Ang armadillo na ito ay maaaring umabot ng 100 cm ang haba at 54 kilo ang bigat. Subalit hindi ito dapat katakutan agad dahil sa laki. Mas gusto nitong manghuli ng mga termite at ilang mga langgam at kadalasang kinukonsumo ang buong population ng termite mound. Dahil dito, medyo agresibo ito kumpara sa anteater, kaya makikita mo kung gaano kalaki ang pangangailangan nito sa pagkain bago ito maging busog. Number 10, the tapir. Ang sunod naman ay isang creature na hindi ako sigurado kung tatawagin kong halimaw, subalit dapat pa ring pag-ingatan para sa kaligtasan. Ang tapir ay umiiral na sa loob ng million of years at sa panahon na yun ay halos hindi nagbago. Kaya ito ay tinuturing na primitive kumpara sa karamihan ng hayop sa mundo na patuloy na nag-e-evolve. Subalit huwag maliitin ang nilalang na ito. Maaring umabot ito ng higit 2 metro ang haba at higit 400 kg ang bigat. Kaya talagang malakas at mabigat. Bagaman kadalasan ay biktima ng mga lokal na predator tulad ng malalaking pusa at buhaya, mayroon silang matitibay na balat at kakayahang kumagat para depensahan ng sarili. Kaya naman kahit primitive, alam nila kung paano mabuhay at isa silang mahalagang bahagi ng ecosystem ng rainforest. Number 9, the capybara. Kung tinatawag mong halimaw ang capybara, baka kailangan mo ng suriin ang iyong pananaw sa tao. Sila ay mga rodent, subalit kakaibang klase ng rodent na maaari mo pang alagaan bilang alagang hayop. Tumataas sila ng hanggang 60 cm at mayroong ekspresyon na tila alam nila ang higit pa sa'yo. Ang capybara ang pinakamalaking rodent sa buong mundo at kahit ang mga daga sa New York City ay hindi kayang pumantay dito. Ang tubig ay mahalaga sa capybara, kumakain sila ng halamang tubig at damo at ginagamit ang tubig para makatakas sa panganib. Kung sila ay makakaramdam ng banta, maaari silang tuluyang lumubog sa tubig ng ilang minuto hanggang magsawa ang predator at tumalis. Bilang patunay na hindi sila itinuturing na halimaw ng ilang tao, ang capybara ay isa ring popular na exotic pet. Subalit kadalasan, kailangan mong bumili ng dalawa dahil sila ay social animal at hindi nabubuhay ng mag-isa. Number 8, the Amazon River Dolphin. Maaring iniisip mo na ang mga dolphin na hindi naninirahan sa ilog. Subalit marami sa kanila ang naninirahan dito, kabilang na ang Amazon River Dolphin. Isa itong malaking dolphin na matatagpuan sa tubig ng Amazon na umaabot ang 2.4 meter ang haba at minsan pa ay mayroong kulay na pinkish at hindi mo inaasahan ito sa isang dolphin pero narito na nga ito. Ang tunay na halimaw dito ay muli ang tao dahil hindi nila inaalagaan ng mga ilog kung saan naninirahan ng mga dolphin na ito. At dahil dito talagang bumaba ang kanilang population, subalit may mga pagsisikap na ginagawa upang tulungan sila at mapanatili ang kanilang tirahan. Number 7, the red-bellied piranha. Pagdating sa mga ilog na halimaw na siyang nakatira sa tubig ng Amazon, ano pa nga ba ang mas delikado kaysa sa piranha? Nakita mo na sila sa mga pelikula at TV at kadalasan ay ipinapakita sa pinakagrabing imahe. Subalit baka magulat ka, bagaman delikado at nakakatakot ng piranha, lalo na kapag nakikita mo ang isang swarm sa tubig. Ang mga tulad ng red-bellied piranha ay hindi talaga kailangang katakutan araw-araw. Halimbawa, bagaman minsan sila ay agresibo pagdating sa pagkain, sila ay omnivore at hindi carnivores. Kaya okay lang sa kanila ang kumain ng halaman kaysa humabol sa anumang uri ng karne na marahil ay hindi mo inaasahan. Ang mas kakaiba pa rito, hindi rin sila laging humahabol sa karne. Tinatawag pa nga silang vulture of the water dahil mas likas silang scavenger kaysa ganap na mga ngaso. Kadalasan, hinahabol lamang nila ang mga hayop na patay na o malapit ng makitil para makakain ng hindi naiistorbo o nawawala ang pagkain. At kung iniisip mo pa ang exaggeration sa pelikula, ipinapakita ng mga pelikula ang piranha bilang malaking grupo na kayang lamunin ang kahit anong tao sa isang iglap. Subalit sa totoong buhay, hindi sila kumakain bilang grupo. Ginagamit lamang nila ang grupo para ipagtanggol ang sarili laban sa predator. Talagang ganito ang kaibahan ng kalikasan at pop culture. Maraming tawang nag-exaggerate sa katangian ng piranha, tulad ng ginagawa sa mga shark, kaya dapat ay mag-ingat na lang. Hindi kinakailangan takutin ang sarili mo o maghintay na sasakupin ka ng mga piranha sa tubig. Number 6, the green iguana.
Sa una, maaaring isipin mo na ang green iguana ay hindi dapat kasama sa listahan ng mga halimaw sa Amazon. Subalit katulad ng lahat ng bagay, may paraan para sa isang tila walang panganib na creature ay maging mapanganib. Bagaman kilala ang green iguana sa pagiging hindi agresibo at madalas inaalagaan bilang alagang hayop, ito ay isa ring pinakamalalang invasive species sa North at South America. Ang isa sa mga hayop na ito ay ang green iguana. Talagang sobrang invasive nito sa Florida na may mga trabaho na kung saan literal kang pupunta para maalis ang iguana upang hindi na ito makapagparami. At kung iniisip mo na hindi ito totoo, ito ay talagang ipinalabas sa isang episode ng Dirty Job with Micro. Number 5. The Golden Poison Dart Frog. Napakabihira na pag-usapan natin ang mga palaka bilang delikado. Pero sa kalikasan, laging may dahilan para mag-ingat sa bawat species. Ang Golden Poison Dart Frog, na kilala rin bilang Poison Dart Frog, ay isang creature na hindi mo dapat hawakan kailanman. Ang katawan nito ay nagpo-produce ng napakamapanganib na lason na bumabalot sa buong balat. Kung susubukan man ng predator na lapitan o kainin ito, maaaring mamatay sila mula sa lason sa pamamagitan ng direktang pagtama o pagpasok ng lason sa loob ng katawan. Nakakatuwa o nakakatakot na hindi man lang alam kung paano ligtas ang palaka sa sariling lason ito. Marahil ito ay resulta ng evolution na nagbigay sa kanya ng immunity para makapaglabas ng lason nang hindi nasisira ang sarili. Ang pangalan nitong Golden Poison Dart Frog ay nagmula sa mga katatubong taga-Colombia. Natutunan nila kung gaano ka-deadly ang lason kaya ligtas nilang nakukuha ito at inilalagay sa dulo ng kanilang mga pana. Sa ganitong paraan, maaari nilang kitilin ang anumang biktima sa pamamagitan lamang ng pagtama gamit ang pana. Kaya kung sakaling mapunta ka sa Colombian side ng Amazon, huwag nang subukang hawakan ng mga golden frog na makikita mo at sa pag-iwas sa kanila, mas malamang na mas mahaba ang iyong buhay. Number 4. The Goliath Bird Eater Tarantula. Paano ba natin naabot ang puntong ito sa listahang ito bago natin pag-usapan ng mga gagamba? Sa katunayan, ang mga gagamba ay mga halimaw rin sa kanilang sarili. Ang Goliath Bird Eater Tarantula ang pinakamalaking gagamba sa mundo pagdating sa timbang, na umaabot na hanggang 13 cm at humigit kumulang 6.2 ounce ang bigat. Nakakatawa o nakakatakot lang, talagang hindi naman talaga madalas kainin ng gagamba ang mga ibon, kahit na nakita silang kumakain ng mga hummingbird paminsan-minsan. Kaya naman kahit na tinawag itong bird eater, hindi ito karaniwang bahagi ng kanilang dieta. Subalit sa laki at itsura nito, sapat na itong maging nakakatakot sa sino mang makakita. Number 3. The Black Caiman. Ang Amazon ay isang perpektong lugar para sa lahat ng uri ng alligator at buhaya. Perpekto ito para sa kanila upang mangibabaw sa lokal na wildlife. Subalit hindi ko talaga pinag-uusapan ang alinman sa dalawa na ito. Ang Black Caiman ay isang krokodilyan at ang pinakamalaking predator sa Amazon ecosystem. Kaya nitong huliin ang anumang hayop na saklaw nito, kabilang na ang iba pang predator. At para malinaw ang sinasabi ko na pinakamalaki at hindi pinakamatagal, subalit ang katotohanan na ang Caiman ay napakamapanganib ay kayang atakihin ng sinuman sa malawak na rainforest ay dapat magbigay sa iyo ng pag-iingat. Ang Black Caiman ay kayang atakihin ng tao at may naitalang insidente na nangyari ito sa nakaraan. Ang isa pa sa mga dahilan kung bakit ito ay tinuturing na isa sa mga pinakadelikadong halimaw sa listahang ito ay dahil sa madilim nitong balat na nagbibigay daan dito upang mag-blend sa lokal na tubig. Nanguhuli rin ito sa gabi kaya perpekto ang camouflage at nakakasunod sa biktima nang hindi nila nalalaman na may panganib sa tabi nila. Kakaibang sadistic din ang paraan nila sa pagkain, hindi nila kinikitil agad sa kagat. Hahawakan nila ang biktima, huhugutin sa tubig at hahayaan itong malunod bago daang-daang kainin. Kaya naman kahit anong oras ng araw, laging mag-ingat sa tubig na kung saan matatagpuan ng caiman dahil malalaman mo lang ito kapag huli na. Number 2. The Spectacled Bear. May mga oso rin sa Amazon rainforest at ang oso na ito ang tanging katutubong species sa South America. Kung makakita ka nito, nakikita mo ang isang natatanging hayop. Maraming opinyon ng tao tungkol sa spectacled bear dahil ito ay isang oso, technical na omnivore at hindi aktibong agresibo sa tao maliban na lang kung ito ay maprovoke. Subalit hindi nito pinipigilan ng ilang tao na manghuli sa kanila dahil sa takot na baka atakihin nito ang kanilang baka.
Sa kabutihang palad, may ilang conservation effort na inilunsad upang protektahan ang oso laban sa panguhuli. Number 1, the Carfish. Pinili kong ilagay ang Carfish sa unahan ng listahan dahil sa isang particular na kwento na kadalasan ay nauugnay dito. Hindi ito isang gawa-gawa na isda, tunay itong umiiral at maaaring maging napakamapanganib sa ilang creature. Ito ay isang parasitic na isda, sinasakal nila ang ibang isda sa pamamagitan ng kanilang hasang at literal na dumudumi sa dugo ng biktima. Nakakatawa o nakakatakot na kahit maliit na katawan nila, maaari silang umabot hanggang 40 cm. Subalit maaari ring mas maliit pa na kaya nilang pasukin ang katawan ng host at gawin ang kanilang gawain. Subalit hindi lang yun ang dahilan kung bakit sila ay nasa listahan. May lokal na alamat na nagsasabi na ang mga isda na ito ay nakakaapekto sa tao sa pamamagitan ng pag-akyat sa reproductive channel ng lalaki. Ayon sa kwento, susundan nila ang agos sa ihi ng tao at makapasok sa katawan hanggang sa tuluyang makapasok sa organ. Ang alamat na ito ay naging mas tanyag kaya mas natakot ang mga tao sa isda kaysa sa ibang mga predator. Subalit sa katotohanan, talagang walang kumpirmadong kaso na nangyari ito dahil hindi mo dapat katakutan ng mangyari ito sa iyo. At ang ideya na mayroong isda na sumusunod sa agos ng ihi ng tao, sabi nga natin, halos imposibleng mangyari ito ayon sa science.